dapat ay karaniwang tawag lang ito. Maliit na sunog sa gusali sa downtown Los Angeles. Araw-araw itong hinaharap ng abalang bumbero ng Istasyon 9. Pero ang nagsimula bilang isang karaniwang tugon ay mauuwi sa isa sa mga pinakakakilakilabot na insidente sa kasaysayan ng Los Angeles Fire Department. Habang buhay nitong binago ang buhay ng 11 bumbero. Sa bubong ng nasusunog na gusali, ang ilegal na imbakan, mapanganib na materyales at mabilis na lumalalang sitwasyon ay nagbago ng karaniwang linggo ng gabi sa desperadong pagtakas. Umatras kayo! Umatras kayo! Umatras kayo! Noong gabi ng Sabado, Mayo 16, 2020, karaniwan lang ang araw para sa mga bumbero sa istasyon ng Bumbero Siyam sa Skid Row. Ang Istasyon Siyam sa downtown Los Angeles ang pinakaabalang istasyon ng bumbero sa United States na tumatanggap ng halos 100 emerhensyang tawag araw-araw. Si Kapitan Scott Barkley ang naka-duty noon kasama ang 18 bumbero. Nabuo ang espesyal na samahan sa istasyon dahil sa tuloy-tuloy na pressure bilang pinakaabalang istasyon. Kakatapos maghapunan ng grupo at naglalaro sila para malaman kung sino ang maghuhugas ng pinggan. Isang masayang tradisyon sa istasyon, si Kapitan Barkley ay nakakuha ng 2-1 sa dice at siya ang napiling maghugas ng pinggan kaya nagtawanan ang lahat. Papunta siya sa lababo nang biglang tumunog ang alarma. Sumakay agad ang koponan ng Istasyon 9 sa truck matapos isuot ang gamit nila. Tinawag din sa lugar ang Rescue 200 at Siyam at ibang unit. Dumating ang mga unang bumbero 4 na minuto matapos ang tawag. Napansin ni na Kapitan Barkley at ang kanyang grupo ang katamtamang usok mula sa isang palapag na gusaling pangkomersyo sa Bong Road, distrito na puno ng tindahan ng paninigarilyo, gamit na salamin at lata ng butane. Akala nila alam na nila ang nangyayari at parang isa lang itong karaniwang tawag. Habang sinusubukan ng mga bumbero na makapasok sa gusali sa pamamagitan ng mga rolling steel door, nagkaroon sila ng ilang problema. Ang unang pintuan na nabuksan nila ay nagpakita ng mga storage rack na punong-puno hanggang kisame na humaharang sa kanilang daan papasok. Sinusubukan naming makapasok pero nahihirapan kami. May usok na lumalabas sa gilid ngayon. Pagbukas ng pinto, nakita nila ang makitid na pasilyong mga 4 hanggang 5 talampakan ng lapad. Dahil masikip, kailangan nilang dumaan isa-isa. Habang pumasok ang ilang bumbero sa gusali, pinangunahan ni Kapitan Barkley ang grupo sa bubong para simulan ang pagpapalabas ng usok. Sinuri ng grupo sa bubong ang sitwasyon at napansin ang katamtamang kapal ng halos puting usok na umaalon mula sa likod ng gusali. Alas 6:45 ng gabi, nagsimula ang grupo sa itaas ng trabaho sa ventilasyon, suot ang helmet at kumpletong safety gear. Umabot sila ng 75 yarda mula sa simula ng gusali at ginawa ang unang butas para sa ventilasyon o keyhole. Napansin ng isang bumbero sa itaas ang kakaibang usok mula sa ventilasyon. Sabi niya, parang alon-alon at baluktot ang itsura ng usok, katulad ng nakikita mo sa likod ng makina ng jet sa ibabaw ng mainit na aspalto. Kahit kakaiba ang kilos ng usok, wala pa ring utos na lumikas noon. Isang pangbumbero ang tumingin sa likod ng gusali at napansin niyang ang mga apoy ay lumalabas ng pahalang imbes na pataas gaya ng karaniwan. Balik sa pinangyarihan, mabilis na lumalala ang kalagayan sa loob at sa bubong. Umabot ng 3 hanggang 4 na tuldok 5 metro mula pasukan ang mga bumbero bago madaanan ang hagdang may 2 talampakang pagitan para makalusot. Napagtanto nila na magiging problema kung may masamang mangyari at kailangan nilang lumikas agad. Natuklasan nila gamit ang pike pole na may mezzanine sa itaas. Pagkatapos bigla na lang bumaba ng husto ang visibility. Nagbago ang usok mula sa kulay kayumanggi at malamig na nakabitin sa ibaba ng kanilang paningin, naging itim na parang may biglang nagsara ng pinto sa likod nila. Mga alas 6:57 ng gabi, nakarinig sila ng ugong na inisip ng iba ay team lang sa bubong na naglalakad. Maya-maya nakarinig sila ng mga putok na parang maliliit na paputok na insik. Lalong lumakas at dumalas ang mga putok sa susunod na 30-60 segundo. Pagsapit ng alas 7 ng gabi, umuga at gumalaw ang gusali. Ayon kay Kapitan Barkley na nasa bubong pa rin, pakiramdam niya ay parang nasa ilalim siya ng umaandar na roller coaster na hindi tumitigil. Sa loob, lalo pang tumindi ang init. Umatras. May exposure tayo sa Delta. Umatras para sa akin?
Ang lakas ng mga putok ay inilarawan na parang tunog ng space shuttle o tren ng kargamento. Noong 7:01 ng gabi, nagkaroon ng pagsabog sa loob ng gusali. Isang malaking bola ng apoy ang sumabog sa loob ng estruktura at nilamon ang mga bumberong nasa loob at bubong. Malinaw na nakita ni Geraldine Cleveland ang pagsabog mula sa kanyang apartment na 3 blok ang layo. Akala ng lahat sa gusali namin ay sumabog ang bomba na alala niya para itong kabute. Napakalakas ng pagsabog na ito ay nagpaitim sa isang fire truck na nakaparada sa kalsada at natunaw ang mga helmet ng mga rumesponding bumbero. Tumagos ang matinding init sa kanilang protective coat at hood. Naghahanda na sanang lumikas sina Kapitan Barkley at ang grupo niya sa bubong nang biglang kumislap ang lahat. Ang mga nasa loob ay napaluhod at napasubsob sa lakas at init ng pagsabog. Ang mga bumbero sa loob ng gusali ay napatakbo papunta sa hagdang bakal na nasa kanilang daraanan. Ngayon, mas malala pa dahil naipit ito sa 45 degree na anggulo at tuluyang humarang sa kanilang labasan. Nakayuko siya sa pasilyo nang subukang igalaw ng kasamahan, matindi ang sunog sa kanyang likod nang tumayo. Sa bubong, inutusan ni Kapitan Barkley ang grupo niyang tumakas gamit ang aerial ladder mula sa truck ng bumbero sa ibaba. Halika na, gumalaw na, sigaw niya habang itinutulak sila. Ang problema ay nasusunog ang hagdang bakal. May ilang bumbero na natakot at nahirapang gumalaw. Yung iba, dahil sa adrenaline, tumakbo at tumalon sa hagdang bakal. Habang bumababa sa hagdang bakal, napansin ng mga bumbero ang apoy na lumalabas mula sa harap ng gusali sa ilalim nila. Tiningnan ko ang sarili ko at lahat ay naglalagablab sa apoy. Alam mo, pati kamay, braso, maskara at helmet ko. Si Kapitan Barkley at ang kanyang grupo ay nasa isang nakakatakot na sitwasyon. Naipit sila sa aerial ladder na pinalilibutan ng apoy. Nagkaroon ng pangalawang pagsabog at nilamon muli ng apoy ang buong grupo. Isang bumbero sa aerial ladder ang nagbaba pero naipit siya dahil naiipit ang palakol niya sa mga bahagi ng hagdan. Sabi niya, pakiramdam niya ay parang may 300 libra ang pumipigil sa kanyang pagkilos. May ilang bumbero ang naisipang tumalon mula sa hagdan pero napansin nilang may apoy hanggang sa kalsada sa ibaba. May isang pumikit at taimtim na nagdasal, nagmamakaawa sa Diyos na itigil ang sakit. 7:04 ng gabi may mayday call sa radyo. Mayday, mayday, mayday. Lahat ng kumpanya lumikas sa gusali. Mayday na situation para sa lahat ng kumpanya. Ang crew na nakababa mula sa aerial ladder ay nagmadaling bumalik para tulungan ang na-trap nilang kasama. Nahila si Kapitan Barkley pababa ng aerial ladder ng pabaliktad at malakas kaya natanggal ang kanyang kagamitan. Isa pang bumbero ang nagsabing nakabitin siya ng pabaliktad sa truck matapos hawakan ng isang tao ang kanyang paa para hindi siya mahulog. Sa loob ng gusali, ang mga bumbero ay nagkakandarapang gumapang sa ibabaw ng isa't isa, pilit na sinusubukang makalabas. Ilang miyembro ng Engine 9 ay gumapang sa storage rack para makatakas. Magulo ang eksena sa labas, kalat-kalat ang mga nasugatang tauhan sa lupa. Gumagapang na ako sa kalsada, tumitingin sa paligid na parang bayan ng multo dahil walang tao. Pakiusap, kahit sino buhusan niyo ako ng tubig, naglalagablab ang ulo at mga braso ko. Si Scott Brennan, inhinyero ng Engine 9, kumuha ng hose at binuhusan ng tubig ang mga nasugatan niyang kasama. Dahil sa tindi ng init ng apoy, nagliyab pati mga tolda ng mga walang tirahan sa kalsada sa kabila. Pagsapit ng 7:10 ng gabi, critical na ang situation. Mga gino at ginang ng Engine 9, may dalawa akong pakisang bumbero sa harap ng bahay ni Chuck. Naintindihan ko. Mula sa Insidente 9, may 6 akong bumbero na bumagsak sa harap na bahagi ng gusali. Kailangan namin ng tulong. Dinadala na sa ospital ng ambulansya ang mga nasugatang bumbero. Idineklara ng naapula ang sunog pagsapit ng 8:00 ng gabi, 1 oras at 42 minuto matapos unang iulat. Mahigit 230 bumbero ng Los Angeles Fire Department ang tumugon sa sunog. Sinimulan na ng mga taga-siyasat ang investigasyon para malaman ang sanhi ng sunog. Nalaman nila na ito ay isang negosyo na tinatawag na Smoke Tokes, isang bodega na nagbebenta ng mga supply para sa butane honey oil. Sa mga sumunod na araw at linggo, nag-imbestiga ang mga opisyal sa mahigit 60 bumbero at sinuri ang labi ng nasunog na gusali. Napag-alaman nila na ang pagsabog ay dulot ng mga nitrous oxide whippet at mga lata ng butane na nakaimbak sa loob ng gusali.
Hinati sa dalawang bahagi ang estruktura gamit ang partition wall na walang fire block, kaya lalong kumalat ang apoy. Ang Unit A ay may karaniwang nasusunog na bagay, samantalang ang Unit B ay maraming paleta ng nitrous oxide whippet at lata ng butane. Naglabas ng gas ang nitrous oxide sa 106 na Fahrenheit na nagdulot ng mabilis na oksidasyon at, nang mahalo sa butane, nagresulta sa mga pagsabog. Ang makitid na gusali ay nagsilbing parang nozzle para sa mga apoy, kaya't lalong tumindi ang sunog. Dinala sa Los Angeles County University of Southern California Medical Center ang lahat ng 11 na sugatang rumesponde. Sa ospital, 3 sa kanila ay nasa critical ngunit matatag na kalagayan at 2 ang kinailangang gamitan ng ventilator para matulungan sa kanilang paghinga. Isa si Kapitan Barkley sa malubhang nasugatan. Maraming nasugatang bumbero, kabilang si Kapitan Barkley, ang sumailalim sa operasyon at haharap sa matagal na paggaling. Isang tumugon ang nag-ulat na nagkaroon na siya ng 25 operasyon at may mga susunod pa. Nahihirapan ang mga bumbero sa pisikal na sugat at post-traumatic stress disorder mula sa insidente. Ang sunog sa Boyd Street noong 2020 ay kabilang sa pinakadramatikong insidente sa kasaysayan ng Los Angeles Fire Department. 11 bumbero na sugatan. Sa kabutihang palad, lahat sila ay ligtas kahit marami ang nagtamo ng mga sugat na nagbago sa buhay nila. Ipinamalas ni Kapitan Barkley at grupo niya ang matinding tapang sa gitna ng lumalalang sitwasyon. Dahil sa kanilang pagsasanay, kagamitan at bilis mag-isip, naiuasan nila ang mas malalang trahedya. Nagpatupad ang Los Angeles Fire Department ng bagong patakaran kung kailan dapat magsuot ng face piece at gumamit ng hangin ang mga bumbero dahil napatunayang nakaligtas ito ng buhay sa Boyd Street na sunog. Para kay Jerilyn Cleveland at iba pang saksi, nagpakita ang insidente ng panganib na hinaharap ng mga bumbero. Mula sa bubong, nakita ni Jerilyn kung paanong ang isang normal na tawag ay biglang naging delikadong sitwasyon. Kung nagustuhan mo ang video, paki-subscribe po. Malaking tulong ito.